Magandang gabi po sa ating lahat. Ang first reading ay si David ang piniling hari. Parang mag-isip ka ano bang connection nito sa Christ the King. Sapagkat alam natin na kung aralin natin maigi, alam natin sa genealogy ng Panginoong Kristo sa Matthew chapter 1, nakikita natin doon that ang ating Panginoong Kristo ay nagmula sa angkan ni David. At kung babalikan natin na maging sa Genesis pa lang, chapter 49, verses 7 to 9, makikita natin doon na sinabi na doon at binanggit na roon na ang Panginoong Kristo ay magmumula sa angkan ni Huda, na kung saan si Huda ay pinagmula ng angkan ni Haring David. And then, makikita natin din yan doon sa 2 Samuel chapter 7, verse 12 to 13, kung saan, kung titingnan natin doon, yung sinasabi doon, para bagang si Solomon yung binabanggit, sapagkat sabi niya, balang araw, isa sa mga anak mo ang magtatayo ng templo, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. So, hindi natupad kay Solomon yun, sapagkat ang dynasty ni Solomon ay nasira because of his pagtalikod na sa Diyos. Diba? Nagkaroon siya ng 700 concubines, at nagkaroon siya ng mga 300 na mga asawa. At makikita natin ang tumanda na siya ay naibuyo siya ng kanyang mga asawa sa pagsamba sa ibang Diyos maliban kay Yahweh. So, na-break. Kaya kung titingnan natin yung 2 Samuel 7:13 to 14, 12 to 14, makikita natin na ang katuparan ay ang Panginoong Kristo. So therefore, indeed, the Lord Jesus Christ is the heir of the kingdom of King David, na mag-restore ng kingdom King David. At the same time, kung titingnan din natin doon sa prophecies of Daniel chapter 2 verse 44, sinasabi doon sa ipinakita na vision kay King Nabucodonosor, sinasabi doon na in the lifetime of those kings, sabi niya, God will set up a kingdom. Di ba? God will set up a kingdom. Ibig sabihin, pag sinabing kingdom, there is a king. At ang king na yun, walang dili iba ang Panginoong Kristo. Pero kung titingnan natin, mga kapatid, magtataka tayo sa Ebanghelyo, na anong klaseng hari ito? Di ba? Bakit nakapako sa krus? Kasi sa prophecy pa lang, or kung nasusundan natin doon sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23, na sinasabi doon, sabi niya, ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Hindi sinabi doon, He will save His people from the hands of the Roman Empire. Di ba? And then kung makikita din natin, at kung nabasa na rin natin, makikita natin doon sa Zechariah chapter 9 verse 9, sabi doon, tingnan mo, Jerusalem, dumarating ang iyong haring mapagpakumbaba na nakasakay sa isang bisirong asno. Di ba? Hari talaga siya. Pero mapagpakumbaba, bakit asno? Kasi ang hari, ang digmaan, ang ginagamit sa digmaan is kabayo. Pero makita natin na ang sinakyan ng Panginoong Kristo is asno. Kasi ibig sabihin, He is not going to war, He is not engaged to war, but peace. Di ba? At ang akala ng mga tao, since na kaya na humantong na ang Panginoong Kristo, hindi nila matanggap na hari, sapagkat ang kanilang pananaw ng pagiging hari ay katulad ni Haring David. Si Haring David is a warrior. Di ba? Kaya nga siya naging hari because nakilala siya sa digmaan. Natalo niya si Goliath. Di ba? Then how come na ito, hari, magmumula sa angkan ni Haring David? Tapos ito, ipapako sa krus? Kaya nga, kung titingnan natin yung pagpunta niya sa Jerusalem, mabuhay ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon. Pinagpala ang Diyos. Di ba? Hosanna in the highest. Then, pagdating doon sa Jerusalem, akala nila, siguro iniisip din nila at the same time, na kung hindi man siya mag-engage into war, gagawin niya yung ginawa na ni Moses sa panahon ni Moses, na kung saan, nang pumunta si Moses sa panahon kay Parao, nag-perform si Moses ng katakot-takot ng mga himala at kababalaghan para ma-persuade ang Romano na palayain ang bayan. Pero hindi niya ginawa. Instead, binugbog siya, sinaktan siya. And that is the part of the plan of the Lord. Kasi kung nabasa din natin yung Isaiah chapter 53, di ba? Malinaw. At yung Matthew chapter 1 verse 21 to 23, na ililigtas niya yung kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan to the hands of the enemy, mga kapatid. At sa Ebanghelyo, kaya na humantong ang Panginoong Kristo na ipako sa krus sapagkat their paradigms
ang kanilang pananaw is iba sa pananaw ng Diyos. At yan naman ay nakalagay sa banal na kasulatan. Amen? Isaiah 55:8 and 9. Ang isipan niyo ay hindi katulad ng kaisipan ko. Kung gaano kalayo ang distansya ng langit sa lupa, ganun kalawak ang hindi magkatugma ang inyong akala. Kaya nga, makikita natin na si Ebanghelyo, siya yung hari na even si Pilato, hindi niya na binago yung sulat niya. This is the King of the Jews. Hindi, sinabi niya na siya yung hari. Hindi, ano na yung sulat ko? Sapagkat siya nga, tunay nga po na ang Panginoon sa Kristo ay hari. At yung kanyang paghahari ay makikita natin, yung fullness of His kingship ay makikita natin sa kanyang muling pagbabalik. Kung saan, sa kanyang muling pagbabalik ay ipapakita niya yung kanyang fullness of kingship at makikita natin doon sa Matthew 25:31-46. He is not anymore a meek or a humble king, but rather a just king. Sapagkat yung mga hindi sumunod sa kanya bilang hari, ilalagay sa kaliwa na parang kambing. At yung mga sumunod sa kanya, na kinilala siyang hari, ay ilagay sa kanan. Ngayon, ang tanong, base sa, ang tanong is, may reflection, kung totoo ba talaga nating kinikilala ang Panginoon bilang hari? Kung ang sagot natin ay oo, naglalakad na ba tayo sa liwanag? Or until now, nasa kadiliman pa rin tayo? Base doon sa sinasabi sa second reading. Yan yung tanong na pagnilayan natin mga kapatid. Am I in the kingdom of the Lord Jesus Christ already? Or I am at the opposite side? Kasi kung totoo natin kinikilala ang Panginoon bilang hari, sa isang kaharian there is rules. And we need to follow the rules of a certain kingdom, which is our King, is our Lord Jesus Christ. Gandang gabi mga kapatid.